dear beloved, Boss Mike Cervera. OVP na ang paglalabas audit report ay labag sa prinsipyong konstitusyonal tungkol sa paghihiwalay ng mga kapangyarihan at labag sa karapatan ng OVP na sumasailalim sa nararapat na proseso. Muling iginit po ni Luistro na ang Kongreso ay may responsibilidad sa konstitusyon na suriin ang mga budget ng lahat ng sangay ng pamahalaan para matiyak na ang mga buwis ay ginagastos sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Tandaan yan, kailangan ginagastos sa tamang paraan. Hindi sa mga librong walang kakwenta-kwenta. Hindi sa mga librong may kasamang propaganda. Hindi sa mga librong mali-mali ang mga nakasulat. Hindi sa mga librong tulad ng kay Sarah. Narinig niyo yan? Siyempre, hitignan natin kung ano naman paliwanag ng isang maganda, mahusay, magaling, kapitapitagan, kagalang-galang na isang abogado pagdating dito saan? Sa usaping pagtatago ng lihim, na nabuking ng alin ng Kongreso. Walang iba kung sino ang nagtago, ay si Inday Pusit. Okay. Attorney Claire, pera muna na itong video. Pasok! At alam niya na agad magdebate bakit si Congressman Luistro was once a fiscal. Eto yun Eto yan Yan si Luistro Dating piskal yan. Abay marunong yan. May utak yan. Abay may karapatan yan. Si Fiona Pusit. Meron ba? Gaganon-ganon lang yan. Gaganon-ganon. Shiminute like. Gaganon-ganon lang Tapos yan yung mga DDS natin na mga mahal na mahal natin. Palakpakan! Ang galing mag-sheminate like! Galing daw mag-sheminate like ni Sarah. Hinangaan ng mga mahal na mahal nating mga DDS. Diba? Yun ang gusto nila. Sheminate like Pusit. Ito yun si Luistro, si Congresswoman Luistro Alpanonan Volconic Attorney Claire. Hindi lang state prosecutor pa sa DOJ. So alam niya argue with those definitions na binanggit. Alam niya i-argue. Why? Basic yun Oo nga. Kaya nagtataka nga ako bakit hindi alam doon sa letter na gumawa yung oversight function ng legislative. Diba? So, ito nga, instead na tirahin niya or instead na mag-reason out siya, bakit ka sumulat at pinapahinto mo ang COA na magbigay ng report? Hinaharangan Hinaharangan! Pinipigilan! Sinisikreto! Tinatago! Kinukuble! Nino? Ni Inday Pusit. Bakit? Bakit tinatago, hinaharangan, sinisikreto, kinukuble? Kasi malalaman ng taong bayan na hindi siya talaga gumastos ng ganong kalaking halaga ng kanyang confidential fund. Gets nyo na? Tapos mga kababayan nag-report, ginastosaan, tree planting. Ginastosaan, reward. Ginastosaan, mga mga computer. Pag tinanong mo, saang opisina? Walang opisina. Bakit? Baka naman yan? Baka naman bahay. Sa bahay nagtatrabaho. Di ba? Kumusta na si Inday Pusit? Ayun, oo. Mukhang nawawala na sa sarili. Di ba mga kababayan? Yun. Sige tuloy. Tinangka niya talagang harangan para hindi makita ng COA, ng House, kung ano yung mga issues. Paano lumabas? Bakit? Sabi ng COA kasi merong valid subpoena. And we have to abide. Oo. Dapat sundin. Abide. Di ba mga kababayan?
dapat sundin. Bakit? Utos yan. Oo. Merong subpoena. Utos ng Kongreso. Pinadalan ng subpoena. Tapos ayaw niyong sundin. Anong ginawa ni Sara? Kahit na meron ng subpoena, abay hinaharang pa rin ni Sarang Pusit. Bakit hinaharang? Kasi nga mabubuko yung mga ghost projects. Bakit may ghost projects? Kasi nga kailangan ng pangtapal, panglamon ng pera. Hindi makakapagmukbang ng pera eh. Tatak Duterte eh. Siyempre, matakaw sa pera. Ganun yun. Tandaan nyo na, pag Duterte, matakaw sa pera. Minumukbang nila eh. Huwag na kayo magtaka. Di ba mga kababayan? Gets nyo na ha? Sige, tuloy. Tuloy. Gusto ko lang lagi kayong masaya. Lagi kayong ngumiti. Laging sana'y minsan, kaming lahat nila Attorney Claire, makapagbigay ng kahit katiting, kahit kakapranggot sa inyong lumbay. Di ba mga kababayan? Kasi legit yung patawag sa amin. So, bibigay namin yan. At yun ang hinaharangan ni VP Sara, makita ng House, yung laman na yon na may disallows. Bakit? Natanggap niya August 9 eh. Oo nga. Diba? August 9. So, anong araw to nag-hearing? Diba? Last week lang eh. So, alam niya na may issue ng notice of disallowance at prepared siya na yan ang kanyang isasagot. Oo nga. Dahil may problema sa pagre-report nila sa COA. Oo nga. Gets niyo mga ka-clear? Gets! So ready siya, kaya hindi niya pina-attend yung mga tao niya dahil yung mga tao niya, most probably, mahihirapang mag-reason out. Correct! Kaya siya lang ang sumagot. Kaya lagi niya sinisingit hindi kasama yan sa pag-uusapan. Ang pag-uusapan lang, yung pondong 2025 lang. Pagligo, ligo lang usapan. Parang ganun lang mga kababayan, kasimple yung katwiran ni Inday Pusit ninyo. Pagligo, ligo lang usapan. Pag tinanong mo, nag-toothbrush ka ba? Hindi. Ligo lang usapan eh. Bakit tinatanong mo yung toothbrush? Nagsabong ka ba? Hindi. Hindi ako nagsabon. Bakit? Ligo lang usapan. Kaya ang katwiran ni Saray parang ganon. Kung lang yung pag-uusapan natin yung budget ko ng 2025, ayun lang ang pag-usapan. Yun yung ibig sabihin ni Inday Pusit ninyo. Wala kayong karapatan dahil pagka daw tapos na, tapos na. Kaya inako na lang niya at ito lang ang lagi kong sasagot. Ito lang ang isasagot ko. I will forgo and I am complying, di ba? And cooperating with COA. That's it. Yun lang ang sasagot niya. Hanggang doon lang talaga. Kahit anong gawin yung sagot nyo dyan or tanong nyo dyan about 125, since meron disallowance at meron may questionable expenses, di niya yan sasagutin. Hindi niya sasagutin. Kanina pa tayo ikot-ikot dito. Yan na nga pa sinasabi ko sa'yo kanina pa. Kimbo, kanina ko pa yun. Yan na nga yung sinasabi ko kanina eh. Kahit abutin pa tayo ng bukas, hindi talaga tayo matatapos dito. Yan talaga sinasabi ko sa'yo kanina pa eh. Let's go. Magkaroon ka ng vice presidenteng ganyan. Ewan ko ba? Oy, Argo, dyan ka lang. Ano ba? Bilis mo naman magtampo. RR Box. Di ba? Ano sinasabi ko? So, ano mangyayari dito mga kababayan? Abay, lalong lulubog si Inday Pusit. Di ba? Lalong lulubog dito si Inday Pusit. Bakit? Ayaw ng taong bayan na may tinatago tayo. Tayong mga nasa gobyerno. Ayaw. Di ba, Alona? Ayaw ng gobyerno, ayaw ng mga taong bayan yan. Abay, pinagtataguan mo kami ng aming karapatang malaman kung saan mo ginastos
ang perang taong bayan. Diba? Anong ginawa ni Sara sa Kongreso? Abay, pagka tinatanong siya, binabalikan niya ng ano, eto nga meron nga ito, convicted nga ito ng child child abuse. Bakit nakaupo pa dyan? Mga ganon binalikan siya. Sana naman, Mr. Chair, Madam Chair, wag naman sanang mag-ugaling pusit ang ating Madam BP. Na kapag ka nasusukol, abay bumubuka ng maitim na tinta. Our beloved Boss Mike Cervera.